Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Holy Week o Palm Sunday o Salvation of Humanity on Jesus Christ. Basahin ko po sa inyo ang mensahe ito mula doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos mga magitan ng banal na Panginoon. Tayo po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talata 13 hanggang 14. Dito po. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at tumba sa lungsod upang siya ay salubungin. At ganito ang kanyang sigaw. O sana purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Kita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan niya. Gaya na nasusulat, huwag kang matakot, lungsod ng Sayon. Basta't mo dumarating yung hari na kasakay sa bisirong asno. Pagpatuloy po natin kay Apostol Kabanata 16, talatang 20. Ito po ang mensahe. Mula doon ay pinalak ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siya magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Kabanata 14, talatang 60 hanggang 65. Ito po ang mensahe. Tumindig ang pinakapulong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit di ka sumagot? Ngunit di umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita. Gaputok muli siyang tinanong ng pinakapulong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At nakita niya ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan, at minyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat, at makikita niyo siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Pinahak ng pinakapulong saserdote ang sarili niya kasuotan. At hindi natin kailangan ng mga saksi, kayo na ang nakakita sa kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya nyo? Ang hapon nila ay kamatayan. At nilaron siya ng ilan, piniringan at ito, kasabay ng wikang hulaan mo nga, sino ang sumuntok sa iyo? At pinagkasampal siya ng mga bantay. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Marcos, Kabanata 15, talatang 16 hanggang 20. Si Jesus ay dinala ng mga kawal sa pretorio at tirahan ng gobernador at kanilang tinuipon ng buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabad na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik. Ginawang na at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinagkampas nila ng tambo sa ulo. Pinagluluran at paninuhod-ludan. At matapos kutyain, siya ay dinalisan nila ng palaban. Tinuutan ang sarili kami at nilabas ang pagkipako sa krus. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Juan Kabanata 11, talatang 16 hanggang 16. Kinuha nga nila si Jesus at lumabas siya ng pasahan ng kanyang krus patungo sa lugar na kung tawagin dako ng bungo o sa wikang Golgotha. Pagdating doon siya, ipinako niya sa krus. Kasama ang dalawa pa, isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 23, talatang 4 na po hanggang 16, ito po ang mensahe. Na mag-iikalabindalawa ng tanghali ay nagdilim sa buong lupain. Hanggang sa ikatlo ng hapon, nawala na liwanag ang araw at nahawakan kita ng tabi ng templo. Sibigaw na malakas si Jesus sa kamay, Ama, sa kamay mo, pinagtatakubilin ko ang aking espiritu at pagkasabing ko'y nalagot ang kanyang hininga. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbahagi ng mabuting sa
sa linggong ito. At ating po pasalamatan ang ating banal na Panginoon Diyos at ang ating banal na Panginoon. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos at ang banal na Panginoon Kristo. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa mga mensahe ito mula din sa tema na Holy Week, Palm Sunday, Salvation of Humanity on Jesus Christ crucifixion. Bago lahat ay binabati ko po kayo ng Holy Week o Happy Holy Week and Happy Palm Sunday. So, yung simula ng Holy Week ay ngayon na yun, Palm Sunday ngayon. So, sa sunod na linggo, mula bukas, sunod Santo na yan, hanggang Biyernes Santo at linggo ng pagkabuhay nyo. Yung buong linggo, yung Holy Week na ating pinagdiriwang taon ng mga Kristiyano Katoliko. Tayo bilang din Kristiyano Katoliko na nagbabahagi ng mabuting balita at nagbubuklod ng samatauhan para sa pananampalataya sa Panginoon. So ngayon tayo sadyaan sa Holy Week o pagunita ng Semana Santa o sakripisyo ng ating Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at pagpapatawad ng Panginoon Diyos sa sangkatawan diyan sa crucifixion. Ngayon ay paliluwanin ko po sa inyo ang mga mensahe ito ng ating banal. Nais mong ibabalik sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ang kanyang ginawang ang dakilang habag ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo. Nais niyang ibabalik sa atin ito na ang kanyang patawad sa atin. Nais niyang ibabalik sa atin ang sakripisyo na kanilang ginawa para tayo ay mabigyan ng pagkakataon na makapagbago, mabigyan tayo ng pagkakataon na makaisa sa kanyang walang hanggang pagpapala at walang hanggan. So tayo ay binibigyan niya ng malaking pagkakataon sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Kristo na kanyang ibinuwi siya sa sariling buhay, nagbubuo siya ng dugo, buba siya rito, nagpakasakit siya para lamang tayo ay mapatay ng Diyos. Sapagkat siya lamang at nasa kanya lamang ang katangian para mapatawad tayo ng Panginoon Diyos. Yung kanyang dugo lamang ang pwedeng makapagpawi ng kasalanan. Maharli ka lamang ika nga ang pwedeng makapagpatawad ng mga kasala. So sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay mapapatawad sa ating kasalanan. Ngayon, sa pamamagitan ng ginawang yun, hindi nangangahulugan na patawad na agad ng pagkakasala. Kinakailangan ay mananampalataya tayo. Tayo ay makikisa o mananampalataya tayo sa Panginoon Kristo at yayakapin natin ang pagpapatawad nito. Tayo ay magsisisi ng pagkakasala. So kinakailangan, pagsisihan natin ating pagkakasala at magpailalim tayo sa Panginoon Kristo. So yan yung dapat na proseso na gagawin natin para tayo ay ganap na pagpapatawad at para sa buhay natin ang nais na kalooban ng banal na Panginoon. Sa matanggap natin yung ganap na kaligtasan kung tayo at magkaroon ng ating pag-asa sa kaligtasan spiritual na gagawin ng ating banal na Panginoon. Kaya yung pagpapatawad na yan ay hindi nangangahulugan ay tayo ay ligtas na agad. Kinakailangan ay isang buhay natin yung ipinahayag ng ating banal na Panginoong Kristo na mula sa Panginoon Diyos na sa mabuting balita na dapat mamumuhay tayo ng banal o mula doon sa aral ng mabuting balita. At mananampalataya tayo at magpapailalim sa Panginoong Kristo. Mananampalataya tayo sa pagpapatawad at sakripisyo niya sa krus. At mananampalataya tayo ay maling mabubuhay at bubuhayin ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Kristo. Sa gayon, tayo ay magkakaroon ng mating pag-asa ng kaligtasan spiritual. Makakita tayo sa buhay na walang hanggan at walang hanggang pagpapala ng Panginoon Diyos. Buhay na ito, sa ating pananampalataya sa Panginoon sa Kristo at Panginoon Diyos, tayo ay kanyang aalagaan, mamantayan o protektahan sa loob ng kanyang paghahari. So sa loob ng kanyang paghahari ay kinakailangan tayo yung manampalataya, mapaloob sa kanyang paghahari, mananampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo at tatanggapin natin siya. Mula dito sa kanyang itinayong simbahan na tayo ay doon magkakaisa sa kanyang itinayong simbahan at diyan natin pinakikita na nagpapailalim tayo sa kanyang paghahari at diyan natin binubuklod ang lahat ng sangkatauhan para sa pagpapailalim sa Panginoon sa Kristo para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. So ganyan dapat ang proseso ng ating pananampalataya. So ginaganap natin iyan sa simbahan. So dapat ay mayroong mga sakramento tayo ginagawa. Kinakailangan may bautismo, mayroong bautismo ng iba't ibang bautismo sa tubig, sa espiritu na ginagawa ng ating mga itinalaga.
na mga nagsasali na mga kaparian o lingkod ng simbahan. Tayo ay ano naman tayo rito, tayo ay nagbabahag ng mabuting balita bilang mananampalatayang Kristiyano. So tayo ay nagbabahagi para sa pagbubuklod ng sangkatauhan, umakisa sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon. Ngayon yung naggagawa ng sakramento ng simbahan yun. Kaya kayo ay hinihikayat natin na doon sa mga hindi nananampalataya at nais manampalataya ay kayo ay makisa doon sa simbahan. Para kayo ay mabautismuhan at tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon. Kailangan tayo sa Panginoon sa Kristo. Yan ang nais ng Panginoon Diyos para tayo ay magkaroon ng Espiritu at maging pag-asa para tayo ay patawarin at tayo ay makita sa walang hanggang buhay. So yan yung nais ng banal na Panginoon. Tayo ay magsisi, kaya ang Panginoon Diyos ay nagsakripisyo, pinagsakripisyo niya ang Panginoon sa Kristo para tayo mapatawad at tayo ay magsisi. So tanggapin natin ang pagpapatawad, yung pagsisihan natin ng pagkakasala, buhay tayo. Para tayo makita sa buhay ng walang. Ganyan ang nais ng banal na Panginoon. At tayo ay, yung simbahan, makita tayo dun sa simbahan, at yan yung gagabay sa atin para tayo ay manatili at papayin yung ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Mula sa simbahan at pang-araw-araw na sa ngayon ay ipinababalik sa atin ng Panginoon Diyos nga na yung paghihirap na yan ay ating dapat na patuloy na isabuhay. Pasa natin na anumang hirap, sakripisyo sa buhay na ito, malalagpasan natin yan. Kung dala-dala natin ang paghihirap ng Panginoon sa Kristo, sapagkat makakayanan natin, kung makikita natin na kaya ng Panginoon sa Kristo, makakayanan natin ano kayo na ating kaharapin, anumang hirap man yan. Bagamat sabi ng Panginoon sa Kristo, kapag sinarin mo sa kanya ang ating buhay, magaan na dadalahin natin. Magaan na magaan. Kung bagaman, para ka nagdadala ng mga sasabi, mga ilang kilo na lang ang dadalay mo para hindi ka mahirapan sa buhay. So, ganun lang kasimple yun. So, kaya isali natin sa Panginoon sa Kristo ang buhay natin para hindi tayo magdala napakahirap na dalahin o pasanin sa Panginoon ito. Kasi ang pamumuhay natin nasa sa ang paghihirap ay nasa sa ating kalooban at sa ating mga nararanasan na iba't ibang. Kasi tayo, kung tayo kahit na mabigat, mahirap yung ating halimbawa, trabaho, nagiging magaan din tayo ay may lalo-lalo na kung tayo may pananampalataya at tayo ay may gabay sa atin. Wala sa atin kung tayo ay mabigat ang ano. Pero kahit na kung ikaw ay magaan ang mabigat man sa trabaho, naging mabigat yan kung tayo ay hindi na napalataya sa ating manlalabang. Naging mahirap yung ating buhay. Bagamat kahit mahirap ang buhay, malalagpasan natin ito kagaya ng paghihirap ng Panginoon Jesus. Nanatili sa atin yung salita ng Diyos at tayo ay isa sa buhay ito. Kailangan may sa buhay natin yan. Sapagkat ang pananampalataya natin sa Panginoon sa Kristo at sa kanyang binitiwang salita, yan ang iuhusga sa atin pagdating ng takpan. So, kung tayo hindi mananampalataya sa kanya at tayo ay hindi susunod o hindi tayo mamumuhay ayon sa kanyang pinihayag, maaari tayo magkaroon naman dito ng pagkakasala. Pero kung tayo susunod, titimbangin niya, maaari magkaroon tayo ng malaking nakahabagan ng ating Panginoon. Sapagkat yung habag na yan ay yan tayo titimbangin. Na kung paano natin sa buhay ang Panginoon sa panahon, uusigahan tayo mula dyan sa mabuting balita, kung paano tayo kahabagan patuloy. Kaya pagsisihan natin yung mga pagkakasala, huwag natin ipagpatuloy yan. Kasi kung ipagpapatuloy ang pagkakasala na yan, at magiging salaula sa Diyos, salaula sa pamumuhay, kapahamakan praktikal, kapahamakan spiritual. Harapin kung tayo ay manggagawa ng masama. Hindi tayo nanampalataya sa Diyos. Kung nanampalataya man tayo, hindi naman tayo sumusunod sa paggawa ng mabuti, eh baliwala. Tayo ay maaaring mababa pa rin ang pag-asa natin sa kaligtasan. Tayo ay dapat ay pihitin natin may sabuhay ang mabuting balita at lagi natin ilagay sa ating katawan ang hirap ng Panginoon sa Kristo para malagpasan natin ang mga hirap sa buhay nito. Yan. Muli, sana nagabayan natin kayo ng The Bible Evangelization na yung spiritual na pumuhay magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa kaligtasan. At patuloy na tayo ay nanampalataya sa paggabay ng Banal na Santa Maria ng kanyang maliwanagan, ang milagro, adoration. Sana patuloy niya tayong gabayan sa ating balita dito sa The Bible Evangelization. Gabayan na tayo ng kanyang pag-himala at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa at magabayan sa pagtalima ng mabuting balita.
So ngayon ay hindi pa tayo gabay. Milagro, yung operasyon, paghimala ng kaliwanagan. So maraming paghimala ang banal na Panginoon Diyos. Hindi lang mula sa banal na Santa Maria, na iba't ibang paghimala sa ating buhay. At mula dito sa mabuting balita, ating isabuhay ito na tayo ay mula dito, itong pagpapahal dito pa lamang ay nagkakaroon tayo ng pagpapala na tayo ay gagabayan niya kung buhay na ito kung tayo ay mananampalataya. Papailalim tayo sa pag-aaral parang gobyerno natin. So kung tayo, ang gobyerno natin, siyempre pinuprotektahan niya yung mga mamayan niya. Ngayon kung tayo ay papailalim sa Panginoon Diyos, puprotektahan niya tayo doon sa mga hindi nananampalataya o mga gawa ng masama. Parang gobyerno. So, ay sumusunod sa pamalang protektado kanya laban mo sa lumalabang ng batas. Hindi sumusunod sa batas, di ba? Ano na kasi, if you are in God's fold, puprotektahan kanya doon sa kanyang pag-aari at ikaw ay puprotektahan kanya doon sa manggagawa ng sama o lumalabag sa batas o gumagawa ng kalimutan. Hindi ka mapapahamak, buhay ang iyong akamtan sa kanya at masakripisyo na Panginoon sa Kristo, malaking bagay ang magagawa ang kapag na-sakripisyo ka sa ilalim ng kanyang pagkain sapagkat malaki at malaki ang kapalit doon sa mga nananampalataya sa Panginoon. Hindi ka basta masasakripisyo kung walang kapalit. Ngayon, ang tao na papahamak dahil sa pagkakamali ng tao. Kaya tayo ay manampalataya para tayo ay mapahamak at mayadya tayo sa pagkakamali. So ngayon, muli, sana tayo maliwanagan at tayo ay magabayan sa ating pagbabagi ito at kayo ay talimay ng mabuti. Doon sa interpretability ay maliwanagan ang bawat mga relihiyon at sa ating pananampalataya na magunawaan instead na magtagisan o maglabanan o mahuwi sa karasan, digmaan ay mairalin natin yung kapayapaan, pagkakaisa, unawaan sa magtulungan. Aside from that ay nakagagabay tayo doon sa mga kapamalaan, mga lahi, mga lipig. At doon sa Vatican Church at CBCP, maliwanagan kayo ng Banal Santa Maria, patuloy yung pagbukulorin yung sa katanguan, sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at mabuti. At sa ating munting kakayanan, sa pagmamahagi ng mabuting balita dito sa Gabay Baliman Organization, patuloy tayo umaasa ng gabay na banal sa ating pagbubuklod sa katauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo, mula Panginoon sa Kristo at kanyang inihayag na mabuting balita. Tayo ay nananampalataya ng gabay ni banal sa pagbubuklod sa katauhan sa pananampalataya sa kanya. Doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo at kayo ay mamahalan ng mabuti, matuwid, patas ng stisya at tumuli ng karapatan. At siyempre mamahalan ng maka-Diyos. Yan. Mula sa Panginoong Yesu Cristo. Wala niyong tandaan. Pagdating ng takdang panahon, kayo ay papailalim ng Panginoon Diyos ng lubos sa Panginoong Yesu Cristo. Muli, doon sa aming lokal na pamumulaan kayo ng Banal Santa Maria at kayo ay mamahalan ng matuwid, mabuti, patas ng sisya at tumutong sa karapatan ng Diyos. So, kayo maiwasan nyo, mamahala kayo ng mga Diyos at maiwasan nyo yung matukso sa mapang-abusong hakbangin o manda sa inyong pamamahala. So, sa aming parokya, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria at maliwanagan nyo ang mamamayan at mapagkaitan nyo ang mamamayan ng Infanta Quezon. Kung tayo nagbabahagi ng mabuting balita na ito ay mapagbuklod Diyos mula Panginoon sa Kristo. Maliwanagan ang bayan ng Infanta Quezon at maliwanagan ang sangkatauhan sa ating pagbabahagi ito. Magandang hapon sa inyo lahat at sana ay makabuti sa iba't ng mundo sa bawat mga bansa mula dito sa pagbabahagi natin sa internet. Kung saan ito ay abot hanggang sa lahat ng bansang Manila. Magandang hapon sa inyo lahat.